Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, Magshitaker Vlog. Today's video guys, gusto kong ipakita sa inyo yung mga policies na gagamitin natin for accreditation. At yung policies na yun guys ay kailangan base doon sa ating assessment tools. Mga adds-on na lang po yan kung meron kayong ibang mga policies sa bawat daycare center ninyo. So guys, ito po yung folder ko ng policies. Yung sa policies kasi ay pinagsama-sama na. Kung meron siyang policy nandoon nakalagay sa area 1, 2 hanggang area 7 or ay kailangan pagsama-samahin na lang sa isang folder para hindi na masyadong maraming folders na gagamitin. Katulad dito sa amin guys, ay isang folder lang ang lahat ng policies. Now, yung unang policy na nandito ay yung child protection policy. So, kailangan mayroon kayo dyan, child protection policies. Ayan lang naman, guys. Ayan. Ayun. Okay, next naman ay meron tayong ELDCW o CDW policy, malnourished children policy. Ayan. Yun. And then, meron din tayong child protection policy. Ayun, inano lang kanina. Okay, student, intern, volunteers policy. Meron din po tayong child o CDW child ratio policy, health policy. Ayan. And then, parents conference, kailangan po meron talaga tayong parents conference, non-discrimination policy, contagious disease policy, isolation policy, yan yung mga kailangan, foods and nutrition policy, child's medication policy, child absence, meron din po tayong confidentiality and release informations. So, itong confidentiality and release information guys ay kailangan po ay naka-confidential yung mga information ng mga estudyante natin, mga records nila. Enrollment policy, parents center cooperation. So, di ba kailangan natin yan pag may mga activities tayo sa loob ng ating daycare ay kailangan natin kapartner ay yung mga parents or guardians. And then, child or parent-child information, users fee policy, kung meron kayong mga contribution, so kailangan meron kayong policy na yan at kailangan agree lahat ng mga parents. And then, kung meron po kayong mga lakbay bulilit, field trip, or ano pa man, ay kailangan mayroon kayong policy na kailangan gawin. Ayun. Play area policy. Yung play area, kadagdagan po ito kasi syempre bawat center, meron tayong mga play area na kailangan ay ito yung nakalagay guys. Yan. No? Kailangan 3 years old kasi yung mga equipment natin sa play area ay minsan pang bata lang talaga. So, kailangan merong policy doon na 3 to 4 years old lang ang maglalaro kasi nga kung malalaking bata ay syempre baka masira yun. Referral policy. So, di ba meron tayong referral letters o form ay kailangan may policy talaga at kailangan yun guys kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa loob ng daycare center na at least meron tayong agad referral forms o meron na agad tayong policy doon. Okay, ito. Kung meron tayong monthly fee, meron tayong users monthly fee policy. No, kung meron tayong kung binabayaran mga kinukulik-kulik natin dyan, may policy na agree ang mga parents. Ayun lang guys. Ganito guys sa ating policy dito sa amin ay meron Child Development Center policy, yung number 1. Admission requirements. Yan. Number 2,
hours of operation. Number 3, holidays closings. Ayan. Number 4, inclement weather. Siyempre, pag signal number 1 na, kailangan papasukin mo pa yung mga bata, natural. Hindi na. Number 5, child drop off and pick up policy. Kung sino yung magda-drop sa daycare center, siya din yung dapat mag-pick up. Ayun. And then, late pick up policy. Kung late na pinick up yung anak, yung bata, ay next time kailangan hindi na dapat ganun kasi syempre matotrauma yung bata na akala niya walang magsusundo sa kanya. Okay, immunization. Kailangan na-immunize yung mga bata at doon lang naman sa RHU or sa health center lang naman. So, kailangan natin ng immunization records nila. Emergency plans. Ayan. Yan, number 10, prohibited substance, written parental authorization. Kung meron tayong mga activities sa school o sa daycare center, kailangan meron tayong mga waiver o authorization na pumayag yung mga parents na magkakaroon tayo ng activity like lakbay bulilit. Health and safety policy, yan. Hand washing and toothbrushing is mandatory and whole school year is prescribed by ECCD Council. So, kailangan turuan natin silang mag-toothbrush at maghugas ng kanilang kamay. Television technology. So, lahat ng halos ngayon, social media. So, kailangan yung mga bata ngayon ay turuan natin na hindi sila matutok sa mga gadgets kung hindi turuan ng mga activities na malilibang sila para maiwasan yung paggagamit ng gadgets. Okay, special needs. Children, yung mga needs nila, lalo na yung mga special children. Yan. Curriculum and activities. Ayan. Kailangan may mga parents orientation yung mga parents para alam nila kung ano yung mga daycare services. Parent communication, kailangan yun. No? Kung ano yung mga behavior ng mga bata sa school, kailangan may alam ng mga parents yan. Meals, no? Kasi minsan yung, lalo na pag nag-supplemental feeding program tayo, may mga bata na bawal kumain ng gano'n na food or gano'n na klaseng pagkain. So, dito papasok po yung natin, special diet na nasa area 1. Yan, dito po sa meals. Child abuse, if ever na may mga bata na abuse, no, ay kailangan interviewin, kailangan pakialaman para syempre meron tayong mga rights of a child na kailangan nating ipaliwanag sa mga parents about sa rights of a child. So, child abuse, Ayun pala guys. Ito yung ating mga policies sa loob ng ating mga daycare centers. Dagan din dito sa video na to guys ay ipakita ko yung aking 3 years plan. Nasa area 7 po ito. Centers Improvement Plan. Nakalagay yan sa ating assessment tools. Nandito na rin yung annual action plan ko. Yung una ay hinanap kasi dito sa amin yung Child Protection Committee. So lahat ng mga nang galing sa barangay na mga papel-papel ay mga resolution kung ano pa man ay dito ko na lang nilalagay sa Center Improvement Plan, Action Plan, 3 years pan dito na to. Dito ko na lang siya nilalagay. So yan. And then meron din po ako ditong mga committee. No, kailangan ikaw ay kasama na committee lalo na sa nutrisyon. Ayan.
committee ka kasama sa barangay. Yan. Dito sa amin, ako ay kasama sa committee. Ayan. Ayun. Ano pa ba? And then, minutes of the meeting, pag nagsisession ng aming barangay, ay kailangan meron kang minutes of the meeting, kasama ka doon. Ayan, mga minutes of the meeting ko yan. At, ano pa ba? Yung aking 3 years plan. Ayan, yung 3 years plan ko guys, meron ditong program, and project activity, objectives mo, yung goals mo, yung budget allocation, source of fund, person, organization, involved. O dahil 3 years plan siya, nakalagay dyan, year of implementation. Ayan. Kung ano yung ilalagay nyo. Okay. Yan. At yung aking, ano pa ba? Center Improvement Plan. Center Improvement Plan. Ay, ito din. Para lang din siyang 3 years plan. So, ganun din. Mayroong program and project, activity, objectives, goals. Ayan. Sa akin. So, ito yung mga samples guys. Makita nyo sa mga nagtatanong. Ayan. So, malinaw po yan. Mga examples po. Ayan. Hello. Thank you for watching guys. I hope na meron po kayong natutunan sa aking konting video about sa policies. At pwede niyo po itong magagamit na sample po sa inyong mga kanya-kanyang Child Development Center. Thank you for watching guys. Kung meron po kayong mga katanungan, comment down below. And sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Thank you guys. God bless us.